Natuklasan ng matanda na may takot sa mukha, na ang kahon na inihatid ay may nakaukit na simbolo ng pagkakulong sa demonyo. Natakot siya at agad na binitawan ng lubad na hawak niya. Mabuti na lang, mabilis ang reaksyon ni Xiaohei. Kaya't naiwasan ng isang trahedya. Nang makita ito ng kapitan, akmang sisigawan niya. Ngunit naputol ito ng malakas na sigaw ng matanda. Bakit hindi ninyo sinabi na masamang bagay ang laman nito? Kilala ko ang markang ito. Mayroong napakakatakot na halimaw sa loob. Huwag kang magbiro, bilasan nyo ang trabaho. Itago nyo na ang ginto nyo. Baka hindi ko na magamit yan. Sana'y pagpalain kayo ng Diyos. Pagkasabi ng matanda, tumalikod na ito at umalis sa pantalan. Hindi niya alam na nakaligtas din siya dahil doon. Habang bumabagsak ang gabi, ang barko ng kargamento ay naglalayag na sa gitna ng malawak na karagatan. At sa madilim na kaibuturan ng bodega, ang kahoy na kahon na may tatak ng demonyo ay biglang nagsimulang kumilos. Tila may isang nakakatakot na nilalang na malapit ng sumulpot. Maging ang mga daga sa paligid ay nakaramdam ng amoy ng kamatayan. Kaya't nagtakbuhan ng mga ito sa iba't ibang direksyon. Sa mga sandaling ito, ang mandaragat na naka-duty sa pagpapatrolya sa gabi, natuklasan din ng isang nakakatakot na eksena. Isang malaking butas ang lumitaw sa kubyerta nang hindi nila namamalayan. Nang dahan-dahan siyang lumapit para tingnan ito, nakita niya ang isang anino na nakadapa sa ilalim ng hagdan. Ang isang marino na nagpapatrolya sa gabi ay natuklasan ng may takot, na isang malaking butas ang lumitaw sa kubyerta nang hindi nila namamalayan. Nang dahan-dahan siyang lumapit para tingnan ito, nakita niya ang isang anino na nakadapa sa madilim na sulok. Nakita ito ng mandaragat at agad na kinuha ang kanyang kutsilyo sa baywang. Susubukan pa lamang niyang alamin kung ano yon, nang biglang tumalon ang anino. Agad nitong ginilitan ng lalamunan ng mandaragat. Sikim nitong sinipsip ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Kasabay nito, napansin din ng tagapag-alaga na may mali, nang nagmamadali siyang pumunta sa bodega. Ang tanawin sa harap niya ay nagdulot sa kanya ng matinding takot. Ang mga alagang hayop na kanyang inalagaan ay nakahandusay sa dugo. Mayroong nakakatakot na malaking butas sa kanilang mga leeg. Nang malaman ito ng mga tao sa barko, sila ay nagulat at hindi alam ang gagawin. Samantala, si Xiaohei ay walang kamalay-malay sa nangyari. Sinusundan niya ang kakaibang ingay patungo sa silong. Di nagtagal, isang bante ng lupa ang umagaw ng kanyang pansin. Habang siya ay maingat na nag-iinspeksyon, hindi niya inaasahan na biglang lilito ang isang babaeng nanginginig. Nang makita ito ni Xiaohei, dali-dali niya itong dinala sa medikal. Mabuti na lang at pagkatapos ng ilang pagliligtas, unti-unting bumalik ang sigla ng babae. Dahil masyadong malayo ang biyahe ko papuntang trabaho, para makarating ako ng mas maaga sa opisina para mag-update ng mga video para sa inyo. Mas mura ito ng 130,000 kaysa sa bagong kotse, pero parang bago pa rin kung imaneho. Mabilis bumaba ang presyo ng mga bagong kotse ngayon. Sulit sa Guazi. Bawat kotse sa Guazi ay dumadaan sa opisyal na profesional na inspeksyon. Pwede pang i-test drive ng 3 araw. Bili na ng walang alinlangan. Guazi. Maganda ang kotse, nakakatipid pa. 79,000. Huwag na huwag palalampasin. Hindi ko inaasahan na ang babaeng nagising ay parang nababaliw. Minamadali niya ang lahat na tumakas mula sa barkong ito, at sinabi niya na kung hindi sila aalis bago magdilim, walang sino man ang mabubuhay. Kahit na sigurado ang sinasabi ng babae, itinuring pa rin siya ng lahat na baliw, at pinadapa pa nga siya nito sa lupa. Nang dumilim ang gabi, unti-unting kumalma ang babae. Doon niya sinabi ang totoo kay Xiaohei. Ang totoo, nagtago siya sa kahon para makatakas. Pero aksidente niyang nakita ang marka ng demonyo. Ang laman pala nito ay ang nakakatakot na vampirang si Dracula. Dati na rin siyang inatake ni Dracula. Ang mga nakakakilabot na peklat sa likod ay iniwan ng kalaban. Kapag nakagat ka ni Dracula, hindi magtatagal at magbabago ka. Malinaw na huli na ang lahat. Sa ilalim ng kubyerta ng barko, biglang tumahol ang isang aso sa harap. Bago pa ito makapag-react, ay nilamon na ito ng isang nakakatakot na anino. Nang makarating ang mga tripulante sa lugar dahil sa ingay, ang aso ay naging isang tuyong bangkay na. Ngunit ang mas ikinatakot ng lahat, ang barko ay muling nakaranas ng matinding panahon. 2 tripulante ang nagmadaling pumunta sa kubyerta para suriin ang barko. Ngunit hindi nila alam na papalapit na ang kamatayan. Nasaksihan ang pagkamatay ng isang kasamahan. Kaya't nagmadaling umakyat sa layag ang natakot na mandaragat, pero hindi pa rin nakatakas sa mga kamay ng halimaw. Di nagtagal, ang mga mandaragat na nakagat ay nagbago. Sila ay naglakad ng paika-ika sa loob ng barko, naghahanap ng masisila, at ang anak ng kapitan ay naging biktima nila. Mabuti na lang, sa gitna ng panganib, nakawala ang bata. Nagmadali siyang magtago sa isang silid. Nang dumating ang kapitan at iba pang mandaragat, matagumpay na napigilan ng mga tripulanteng nagbago na. Akala ng bata ay ligtas na siya, ngunit nang tumingala siya, natakot siya nang makita ang halimaw na nakatitig sa kanya. Napansin ng matandang kapitan na parang gumalaw ang batang patay na. Kaya hindi niya pinansin ang pagpigil ng iba. Direkta niyang hinawi ang telang nakatikip. Hindi ko inaasahang dinilat nga ang mga mata ng bata, at agad niyang hinawakan ang braso ng kapitan. Nang tumama ang sikat ng araw sa kanya, bigla siyang nagliyab. Habang nilalamon ng bata, napaso rin ng kapitan. Mabuti na lang at sa gitna ng panganib, agad na itinulak ng mga tao sa kubyerta. Ang batang naging apoy sa dagat, dahil doon, nakaligtas ang kapitan.
Sa pagharap sa vampirang si Dracula na nagtatago sa dilim, napagtanto nila na hindi sila maaaring manatili sa barko. Kaya nagpasya silang tumakas agad, ngunit hindi nila inaasahan na ang kanilang mga ginawa noong araw ay lubos na nagpagalit sa vampira. Si Dracula ay biglang nagwala, at naglunsad ng madugong patayan sa barko. Hindi nagtagal, ang kapitan at iba pang mga mandaragat ay sinipsip na ang dugo. Si Xiaohei at si Kui Hua na lang ang natitira. Pero sa harap ng malakas na si Dracula, oras na lang ang bibilangin bago sila mamatay. Nang makita ni Kui Hua na malapit nang mapahamak si Xiaohei, mabilis niyang kinuha ang maliit na kutsilyo at pinutol ang lubad ng layag sa gilid. Agad na nag-trigger ito sa mga nakataas na patpat. Direkta nitong ipinako si Dracula sa unahan ng barko. Hindi na nagatubili ang dalawa at tumalon. Tumalon sa maalon na tubig. Akala niya'y makakatakas na siya, ngunit kinabukasan, ang katawan ni Kui Hua ay biglang nagbago, para hindi makasakit ng mga kasamahan. Matapos magpaalam kay Xiaohei, mag-isa siyang umakyat sa bolsa at lumayo, para tanggapin ang paghuhukom ng araw. Sa pagsikat ng araw, ang katawan ni Kui Hua ay mabilis na nagliyab, hanggang sa tuluyan itong maging abo, at ang lansang ito na may 11 tao, ay si Xiaohei lamang ang nakaligtas.